Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Ang tagsa-tagsa may dako nga papel nga ginahawiran sa aton komunidad. Madasig nga malabot ang katinaran kag kauswagan kung nagatingob kag nagahiliusa ang tanan. Madasig nga maangkon ang kasulhayan kung ang tanan nagabuliganay nga ginahugpong kag ginapapag-on sang isa ka handog. Bayanihan sa kauswagan. Programa nga magadulong sang matuod kag mapuslanon nga mga balita kag impormasyon sa mga pagpaninguha sang gobyerno, pribado nga sektor kag mga pumuluyo para sa kalinong kag kauswagan. Bayanihan sa kauswagan. Ang paghugpong kag pagbuliganay sang tanan inyo mabatian sa kahanginan pinaagi sa Bayanihan sa kauswagan. Oras mga abayan, alas 12:04 sang udto. Mga abiyan, maayad-ayad na udto, magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Bayanihan sa Kauswagan, ang programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon patungkol sa inyong gobyerno. Ako po si Major Sinon C. Pancito III, ang tagapagsilita po ng 3rd Infantry Division at the same time a sitting member of the Strategic Communication Cluster of the Regional Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. So muli po tayo ay nasa programa nating Bayanihan sa Kauswagan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras para sa mga balita at impormasyon po natin dito, lalo't higit sa Rehiyon 6 at Rehiyon 7 na kung saan ito ang nasasakupan ng ating 3rd Infantry Division, ang inyong Philippine Army dito sa Region 6 and Region 7. So mga abyan, ngayong araw na ito ay sa ganun pa rin po, mayroon tayong dalawang parte ng ating programa. Yung una is Balita Bayanihan, na kung saan ilalahad natin yung iba't ibang mga balita bayanihan mula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. At ang pangalawang parte po is yung Istoryahanta. And I am so glad today na may isa pong bumisita sa akin dito sa opisina, kaya huhugutin ko din po siya para magbigay po sa atin ng mga
updates mula po sa 302nd Brigade. Maya-maya po sasamahan po tayo ng Civil Military Operations Officer po ng 302nd Brigade. Yan po yung ating brigada, isa sa 3 ng mga brigada natin sa 3rd Infantry Division na nakabase naman po sa Tanhay, Negros Oriental. So maya-maya po yan, antabayanan po natin ang kanilang CMO officer na walang iba kundi si Captain Mark Anthony Cardinosa. So timing lang po ito kasi kanina habang bago magprograma ay pumasok siya, ay sinabi ko naman na baka pwede siyang magbahagi ng mga updates lalo't patungkol doon sa Region 7 na kung saan ito ang kinakasakupan ng ating 302nd Achiever Brigade. So mga abyan, antabayanan niyo po samahan niyo po ako sa isang oras at syempre sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin online at mga nakatutok sa atin, nanunood, nakikinig ng ating live streaming. Napakadami po ang ating mga nasa live. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Sana po ay samahan niyo po ako sa ating pagproprograma sa loob ng isang oras. So from the comment section, pwede po kayong maglagay ng inyong mga komento. Ilagay nyo po komento, opinion, o dili naman kaya kung mayroon kayong mga pabati, pa-shoutout, dyan lamang po sa comment section at maya-maya po ay atin po iyang babasahin dito po sa ating programa at kung inyo man pong ang isinulat man po ninyo ay mga katanungan ay atin po yung sasagutin maya-maya po lamang para po sa pangalawang parte ng ating programa na Istoryahan Ta. So, at sa mga hindi pa po like sa ating Facebook page, paki-like naman Philippine Army Spearhead Troopers at syempre yung programang ito, type nyo lamang po Bayanihan sa Kauswagan. From there, you will get notification from us. So, and also mga abyan, syempre nagsisimula po kasi yung ating ibang mga social media accounts. Muli ko pong inaanyayahan ang lahat na suportahan din po yung iba pa pong mga pages o mga sites ng ating 3rd Infantry Division. Mayroon na po tayo sa Twitter. Ang ating pong account sa Twitter ay Spearhead Troopers. So type nyo lamang po sa Twitter, lalo tigit sa mga kabataan na sumusubaybay sa atin. Sana naman po ay i-retweet po natin. Everyday po may post po tayo dyan sa Twitter. At saka pwede bang mag-follow? Diba? Pwede mag-follow sa Twitter. Yan. Napaghahalatang hindi masyadong nag-tweet. Actually, mga abyan, mayroon po akong Twitter. But it's just that I'm not so active sa Twitter. Kasi sabi nga nila, ang mga nasa Twitter daw is yung medyo nasa kabataang stage. Baka siguro ay ako ay wala na doon sa bracket ng medyo mga bata. So, but anyway, every now and then is nandyan pa rin naman ako sa Twitter. So, and most especially itong programa po natin, o ang 3rd Infantry Division ay may Twitter account po. So, pakipuntahan po yan, paki-follow po yung Twitter account natin. At syempre, mayroon din po tayong Instagram account. Syempre, marami tayong mga fini-feature na mga photos, yung mga kasundaluhan natin, yung magagandang kuha po natin, at saka yung mga infographics po natin, ay sinishare po natin yan sa pamamagitan ng Instagram. And ma-follow nyo po ang ating Instagram sa pamamagitan ng pagtatay po. Hanapin nyo lamang po yung account na Spearhead Troopers 90. Spearhead Troopers 90. Hanapin nyo po yon, and from there is makaka-join or makakakuha tayo ng mga fresh na mga photos that we are publishing dito po sa Division Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division. At sa huli ay mayroon pa po kaming isa sa YouTube. Medyo mababa pa po ito. Alam ko nandito, ilan ba ang current ko na nasa online? Yan, marami nasa 30 ang current kong nasa online. Baka naman, pwede nyong madagdagan itong nandyan sa atin sa YouTube. Pakipuntahan po ang YouTube. Pero mamaya na po, pagkatapos po ng ating programa, para hindi po maputol ang inyong panunood dito sa ating programa. Puntahan niyo po yung YouTube, ang ating pong YouTube channel ay
Philippine Army Spearhead Troopers. Yan po, Philippine Army Spearhead Troopers. At inaamin ko po, we have only 61 subscribers lamang po dyan at medyo bago pa lang po kasi ang ating account. But sa tulong po ninyo, alam po namin na maaabot po natin kagaya ng kung ano ang naabot ng ating FB page nitong Philippine Army Spearhead Troopers na FB page. Now, we have currently dito sa FB ay mayroon tayong ilan ba? We have ilan na nga ang likers natin. Gusto ko lamang pasalamatan. We have 119,625 likers dito po sa ating FB page, Philippine Army Spearhead Troopers. And we are followed by 145,069 people followed our FB page. So sa lahat po na nagfa-follow sa ating FB page, maraming salamat po. Actually, malaking bagay po ito para maabot natin ang ating mga kababayan. But syempre, hindi pa rin po tayo tumitigil hanggang dyan lamang sapagkat marami pa po tayong kababayan na dapat po ay mabahagi na natin ng mga impormasyon. Kaya po ang aming pakiusap, pakishare na rin po ng ating FB page sa mga kaibigan natin. Actually, mula po doon, pag nandun po kayo sa Philippine Army Spearhead Troopers na FB page, may link po doon or may invite po doon, invite friends. So pwede nyo na pong i-click all ng lahat ng friends natin para mapadalhan po sila ni FB ng ng invitation to like our page. Pag naka-like na po tayo sa ating FB page ay doon makikita, nagkakaroon sila ng automatic notification para naman ay makita din nila yung kanilang yung kung ano man ang pinopost natin, ano man mga programa, lalo tigit dito sa ating Spearhead Radio. So that's it mga abyan. Muli po ngayon ay araw ng Huwebes. Huwebes po, that is June 10. June 10 po, 2021. Tama ba? June 10, 2021. Nasa kalahati na po tayo ng taon. At we have so much to thank for everything that we have. Especially sa ating Almighty. Nakakalahati na po tayo ng taon. We are more than a year in the pandemic with the COVID-19 pandemic. And yet we were able to survive. So, yan naman po ang pinakamagandang nangyari. Alam natin na medyo may konting discomfort, may konting kahirapan po. Lahat naman tayo, dumadaan po sa ganyan. Kayo man, kami man, nagkaroon din ng added na mga tasking, di ba? Sa aming mandato, natugisin itong mga komunista, itong mga terorista ng ating bansa ay we have to do it because we have a moral obligation to the people. So, but best thing that we have, kung tingnan natin, at least we were able to survive more than 1 year within the pandemic. So, mga abyan, for this time, muli magandang tanghali sa atin lahat. Makadtuan ay kita sa mga dalagko na balita bayanihan na natipunta subong na simana. Balita Bayanihan. Makakatanggap ng 1 milyong pisong pangkabuhayang tulong sa ilalim ng programa ng Department of Labor and Employment Integrated Livelihood and Emergency Employment Program ang 8 residente ng barangay Pinagpugasan sa Escalante City, Negros Occidental. Ang mga residente ay ang mga opisyalis ng barangay at mga opisyalis ng barangay ay dumalo sa isang pagpupulong na isinagawa ng 79th Infantry Battalion kasama ang Local Task Force to End the Local Communist Armed Conflict at Center for Collaborative Solutions sa lungsod
ng Escalante noong nakaraang linggo, Hunyo 4 taong kasalukuyan. Ayon kay First Lieutenant Damsan Kamwa, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, ang mga residente ay biktima lamang ng pansasamantala ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa Hilagang Negros. Sila ay nanumpa sa pamahalaan na susuportahan ang kampanya na tapusin ang insurensiya at makakuha ng mga sertipiko mula sa Local Task Force LCAC. Ang barangay Pinagpugasan ay isa sa 14 na insurgency-cleared na barangay sa lungsod Escalante na makakatanggap ng 20 million pesos sa ilalim ng National Government Barangay Development Program. Kinilala naman ni Lieutenant Colonel J. Havines, Commanding Officer ng 79th Infantry Battalion, ang tulong na ipinaabot ng Dole Negros Occidental Field Office sa pamamagitan ng DILEEP sa mga dating barangay na naapektuhan ng insurensiya at ang lungsod ng Escalante Task Force LCAC at CCS sa kanilang inisyatibo na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Hilagang Negros. Muling binuksan ang Oswag Community Kitchen ng lungsod ng Iloilo. Una itong inilunsad noong Marso ng nakaraang taon, isang linggo pagkatapos mapasa ilalim ang lungsod sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ para bigyang ng pagkain ang mga frontliners at mga nawalan ng trabaho. Muling ibinalik ang nasabing inisyatibo dahil sa kasalukuyang modified ECQ status ng lungsod. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, ang pamahalaan ng lungsod ng Iloilo ay patuloy na tinutulungan ang mga residente kung kaya't muling ibinalik ang Uswag Community Kitchen para bigyan ng pagkain ang mga frontliners. Dagdag pa ni Treñas, ito rin ang tumutulong sa mga pasyenteng biktima ng pandemya. Ngayong taon, ang mga pagkaing inihain ng kusina ay putsero, apan-apan, adobong manok at nilagang itlog. 100 police personnel, 5 community kitchen personnel, 15 staff para sa mentally ill at 5 dormers ang nakatanggap ng libreng pagkain. Nakiisa ang mahigit kumulang 150 na katao mula sa lokal na pamahalaan ng Malinaw at Tanggalan Aklan, mga residente sa lugar, Philippine National Police at non-government organizations sa World Environment Day noong nakaraang Hunyo 5 taong kasalukuyan. Sila ay sama-samang nilinis ang ilog sa Barangay Tagas, Tanggalan at Barangay Manhanips at Poblasyon Malinaw, Aklan. Ang selebrasyon ng World Environment Day ay pinangunahan ng DENR Penro, Aklan at para mailunsad ang Philippine Environment Month. Nakatanggap ng 20,000 pesos na financial assistance ang 35 overseas Filipino workers o OFWs na nawala ng trabaho mula sa probinsya ng Negros Occidental dahil sa COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng reintegration programs of the Department of Labor and Employment. Ang pamimigay ng tseke ay ginanap sa isang programa bilang hudyat ng pagdiriwang ng provincial government sa 2021 Migrant Workers Day sa Capitol Social Hall noong Lunes, Hunyo 7 taong kasalukuyan. Pinarangalan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga OFWs na nagtrabaho sa ibang bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Lacson na ang mga Filipino migrant workers ay itinuturing na worldwide frontliners ngayong pandemya. Sa 35 na nakatanggap ng tulong, 29 ang nakabenepisyo sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, samantala 6 naman sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir
na proyekto. Ang programang BPBH ay may layuning magbigay ng 20,000 pesos bilang panimulang kapital sa pangkabuhayan at agarang tulong sa mga OFWs na nawalan ng trabaho. Samantala, ang PIMS ay bukas naman sa mga domestic workers at iba pang OFWs na nakapagtrabaho sa Qatar, Riyadh, Al-Kubar, Abu Dhabi, Israel at Thailand. Ang programang ito ay may layuning makapagturo ang nabanggit na OFWs sa kanilang bayan. Magtatapos ang 48 na mga mentees ng Department of Trade and Industry Region 6 sa ilalim ng Kapatid Mentor Program ngayong araw, Hunyo 10 taong kasalukuyan sa ilalim ng KMME program ng DTI-6 kasama ang Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo at ang 48 na mga mentees tinuruan ng mga negosyante ang mga business practitioners kung paano mapaunlad ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng coaching and mentoring. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga negosyante na mapabuti ang kanilang kakayahan para mapaunlad ang kanilang negosyo at lalo ngayon sa panahon ng pandemya. Umaasa naman ang ahensya na mas competitive ang mga negosyante sa tulong ng programa. Mula taong 2016, umabot na sa 544 ang mga mentees ng DTI-6 sa Western Visayas na nakatanggap ng pagsasanay at coaching para matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Nakatanggap ng reintegration and scholarship grants ang 5 Guimaras Overseas Filipino workers at 2 dependents noong nakaraang Hunyo 8 taong kasalukuyan. Ang pamimigay ng nabanggit na programa ay bahagi ng pagdiriwang ng selebrasyon ng Migrant Workers Day. Ito ay pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 kasama ang pamahalang lokal ng probinsya ng Guimaras at Provincial Employment Service Office. Si OWA Western Visayas Program Supervising Division Officer in Charge, Ms. Sara P. Tugonon, ang namigay ng tseke sa 7 benepisyaryo sa Provincial Capital Food Court sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Ang 5 OFWs ay nakatanggap ng financial assistance na tag 20,000 pesos sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay programa ng OWA. Samantala, nakatanggap naman ng educational assistance ang 2 dependent ng OFW. Ang isang benepisyaryo na mula sa bayan ng Benavista ay nakatanggap ng 10,000 piso sa ilalim ng Scholarship in Emergencies na programa ng ahensya. Samantala, 8,000 peso naman ang natanggap ng benepisyaryo na mula sa bayan ng Jordan sa ilalim ng ILAP Educational Assistance for High School. Taus-puso namang nagpasalamat si Governor Samuel Gomarin sa OWAP sa tulong na ipinaabot ng ahensya sa mga OFWs. Mga abiyan, amo na ang mga dalagot na balita bayanihan na natipunta sa buong nasimana. Patuloy lang po tayong mag-comment doon sa ating comment section dito po sa ating live fed dito sa ating FB page Bayanihan sa Kauswagan under the Philippine Army Spearhead Troopers na FB page at under natin dito sa Spearhead Radio. Maya-maya po ay babalikan po natin yan, babanggitin po natin lahat ng inyong mga katanungan, inyong mga opinion at inyong mga pa-shoutout maya-maya po sa pagbabalik ng programang Bayanihan sa Kauswagan. Kami po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminasyon. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In the long run, pursuing peace and defending the land, we never stop. We never drop. We always push limits to reach troopers. And this is our story. Our glorious past has honed our character and sharpened our skills and made us the most trusted army in Western and Central Visayas. Today, we are here, moving forward to vanquish all the threats that have brought sufferings to the Filipino people. We have been waging war against terrorism, and we are assertive to defeat them and give the Filipino community the peaceful life they deserve. Aggressive and equipped, we have dismantled and weakened the enemy's stronghold, and gained more surrenders, and influenced them to embrace new beginning for their families and become new breeds of fighter for peace. We don't think about the danger that may come our way. We have to bring the message of peace to every part of the regions, even to the farthest community. With our sincerity and dedication and love that is unconditional and selfless, we get closer to the people's heart and earn their respect and trust. In the midst of the most trying times, we never hesitate to be in the front line to ensure that every family is safe.
Far from the wrong perception in the past, we have transformed into an army that is a source of pride by the people in the Visayas. We innovate our approaches to meet good governance and excellent service. We value good partnership and harmonious relationship with our fellows, our stakeholders, and civilian clients. We continue the legacy of breeding fit and invincible fighters. We protect and recognize the rights of every mankind and promote equality. We work for the right thing and focus on the attainment of our vision. And in everything we do, we have our family that inspires and motivates us. Above all, we have faith. We have God that is the center of everything. This is our story. We are more than just a fighter. We are different specialized individuals who embrace the profession of arms to serve the people and secure the land. We are your spearhead troopers. Mabuhay na maayos at lubos, magbigay sa kapwa, magmahal ng taos. Gusto kong tikman ang sarap ng buhay, hawakan ang bukas sa aking mga kamay. Makita, makita, makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ayoko sa dilim, nagtitilim ang paningin ng kalayang inaasa, maibigay mo na sa akin. Mabuhay, makulay, ang luhay ialay sa mga buhay na hinalay. Ang buhay natin di kayang hamakin, ipagtanggol lang karapatan natin. Katarungan, kalayaan, kapayapaan, karapatang pagtao, kalikasan, kabataan, kaibigan. Sa buhay kong ito ang gusto ko. Mga abiyan, muli pong nagbabalik ang programang Bayanihan sa Kauswagan. Ito po ang inyong lingkod, Major Sinon C. Pancito III, ang tagapagsilita po ng 3rd Infantry Division. At ngayon po ay dadako na tayo sa pangalawang parte ng ating programa, Istoryahan Ta. But before that, at before ko rin po basahin yung mga comments natin sa ating live FB page na mayroon po tayo sa ating live streaming, ay gusto ko lamang din pong anyayahan ang lahat ng ating mga kababayan humingi po ng kunting panahon, a little moment of silence. Alam nyo naman po mga kababayan namin, mga abyan, that yesterday po ang ating pong 62nd Infantry Battalion ay nagkaroon po ng engkwentro sa Barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. At doon po sa nasabing engkwentro, isa po mula sa aming hanay, isang sundalo po sa pangalan ni Corporal Rodney Luces na taga Alimudian, Iloilo, ay nagbuwis po ng buhay. And with that, before pa natin ito pag-usapan further kung anong nangyari doon sa may Barangay Karabalan sa Himamaylan City, ay gusto ko lamang pong humingi ng kunting panahon ninyo para po ating bigyang pugay at ating pong alalahanin ang kabayanihan na ipinamalas ng isa sa mga kasundaluhan ng 3rd Infantry Division na si Corporal Rodney Luces. Let us pause for a while, mga abyan. Lately I've been winning battles left to right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I try
drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't. Muli po mga abyan, ang aming pong pagsaludo at pagpapugay kay Corporal Rodney A. Luces mula po sa Alimudian, Iloilo, isa po sa mga tropa ng 62nd Infantry Battalion na nagbuwis ng kanyang buhay kahapon po sa labanan sa Barangay Kirabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Kung saan man po ang aming kasamahan ay muli po ang pagsaludo ng 3rd Infantry Division sa iyo. At maraming salamat sa serbisyo ninyo sa bayan at hindi ito makakalimutan ng iyong mga kasamahan dito sa 3rd Infantry Division. So mga abyan, yan po, gusto ko lamang balikan. Yesterday po kasi nagkaroon po ng enkwentro ang ating 62nd Infantry Battalion. That is June 9, 2021 sa Barangay Kirabalan nga doon sa Himamaylan City, Negros Occidental. Bali, dalawang enkwentro po. Sa unang enkwentro ay mayroon tayong in-report. This is 9 a.m. at saka yung pangalawang enkwentro about 10:10 in the morning. At 9 a.m. mayroon tayong ni-report na dalawang wounded na mga kasundaluhan. At isa dito, ito naman na in-airlift kagad natin through our military choppers at naidala sa isang ospital sa Bacolod City. Pero sa kasamaang palad po, mabigat man sa loob ng ating hanay, ay isa po sa mga sundalo, si Corporal Rodney Luces nga, ay binawian po ng buhay. Yung kasama naman po niya na nasa ospital ay nasa stable condition na po. Nakakausap na po siya at mayroon lang kailangan niyang mag-recuperate doon sa hospital. At kami naman sa 3rd Infantry Division para doon po sa mga naiwan ni Corporal Luces ay ibibigay ng ating pamunuan ang anumang suporta na kailangan para po doon sa ating kasamahan. Para naman po doon sa pangalawang enkwentro, mga alas 10 ng umaga, ay mayroon din pong NPA na napatay. Nakakuha po tayo ng isang katawan ng NPA. And the same time is nakuha po natin ang 7 backpacks na kagamitan nitong grupo ng NPA. So, kami naman sa Philippine Army, we continue with our mandate to be aggressive. We have made additional forces on the ground para po makontain natin yung situation, and ating mga tropa is nasa pursuit operation pa rin. It's because the tracks and traces would suggest na ito yung mga armadong grupo na ito, itong mga teroristang NPA na ito ay nandoon pa rin sa area. So kahit pa man masama sa amin ang balita ng pagpanaw ni Corporal Luces, this will not dampen the spirits of our spearhead troopers, ng ating mga kasundaluhan. Bagkos paghuhugutan namin ito ng inspirasyon na pag-ibayuhin pa ang aming trabaho bilang mga sundalo, bilang tagataguyod ng kapayapaan, sa ngalan ng mga kasamahan namin nagbuwis ng buhay para ialay o nag-alay ng kanilang buhay para sa kapayapaan at katiwasayan ng ating bayan. So muli po ang pagsaludo ng 3rd Infantry Division sa iyo, aming kasamahan, Corporal Rodney
luces. At ngayon po mga abyan, kagaya po ng sinasabi ko sa inyo kanina, I will be joined today by one of the Civil Military Operations Officer sa isa po nating mga brigada. Dito po sa 3rd Infantry Division ay mayroon po tayong 3 brigada, no? Yung 301 Brigade, the 301st Brigade, yan po yung nandyan sa Dingli, Iloilo, at cover po niya yung buong isla ng Panay, yung mga probinsya ng Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, at saka yung Guimaras Province. Yan po yung 301st Brigade natin. Yung 302 Brigade, ito po mamaya siguro ay siya na ang kung saan po yung area nila. Nasa Negros po sila, Negros Oriental, sa Tanhay po, at yung ating 303rd Brigade is nasa Negros din po. Ito naman po is nandoon sa Morsia, Negros Occidental. So sila po nasa Oriental. So siguro but before ko i-introduce sa inyo formally mga abyan, ang CMO officer ng 302nd Brigade, ay gusto ko lamang din magpasalamat sa kanya kasi pumunta siya dito kanina without us knowing na pupunta siya dito. Pero may dala po kasi siyang pasalubong sa akin. Ay, nandun pala. Hindi ko napakita. Ang ganda. Anyway, suot-suot din niya kung anong t-shirt na nandyan. Kung ano man t-shirt na suot niya ay binahagi po niya sa atin. So maraming salamat po sa 302nd Brigade, lalo't higit sa kanilang commander, si Colonel Leo Peña, na talagang sumusuporta. Avid na supporter din po yan dito sa Division Public Affairs Office. So mula po sa amin, thank you po 302nd Brigade. Mga abyan, papakilala ko po sa inyo si Captain Mark Anthony Cardinosa, ang CMO officer ng 302nd Brigade. Mark, ano ba, can you please introduce first yourself? Sir. First and foremost, it's my pleasure na makarating dito sa ating programa, which is the Banayan sa Kauswagan. Sa lahat po na nakikinig, mga avid listeners and avid viewers ng ating programa sa Spirit Radio Live Streaming, muli ako po si Captain Mark Anthony Cardinosa. Ako yung CMO officer ng 302nd Achiever Brigade. Sa lahat din ng kasi shinare din natin ito sa ating 302nd Infantry Achiever Brigade na page. So nandiyan po din yung naka-share po ito doon. So sa lahat po ng mga naabot ng programang ito, muli magandang hapon po sa inyong lahat. So sa amin po ang pasasalamat sa 302nd Brigade. Napakalayo. Actually, Mark, saan ba nandoon ang 302nd Brigade? Saan ba specifically nakalocate ito ng ating kampo? At saan ba ang nasasakupan ng ating 302nd Brigade? Yes, sir. So, sa area of operation ng 302nd Infantry Achiever Brigade covers the, almost half of the Negros Island. So, dito muna tayo sa side ng Negros Occidental. So we have one municipality and 2 cities as boundary doon sa gitna, which is the Binalbagan and the Himamaylan City. Down naman sa Negros Occidental is yung buong Chicks area. Dito naman sa Negros Oriental side, gandun po tayo sa... Mark, pag sinabi kasi nating Chicks area, ano ba tong Chicks area na ito? Baka marami bang chicks doon? yun. Sa connotation ng mga baka ma-misinterpret nila. Yung pong Chicks area is composed of mga municipalities and cities. So we have Candoni, Hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabangkalan City, and Sipalay City. Kaya tinawag siyang Chicks area. Abbreviation po siya ng mga ng munisipyo at cities. So to continue, sir, doon naman sa part ng Negros Oriental, we cover the 3rd, 2nd district of Negros Oriental at 5 municipalities ng 1st district. So, ang ating brigade, sir, is station naman doon sa 2nd district, which is Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay City, Negros Oriental. Ang tawag po natin sa kampo natin, kung makikita nyo, is Camp Leon Kilat. Pinangalan po siya sa ating local hero na si Lieutenant General Pantaleon Villegas, aka Leon Kilat. Yan po ang ating 302nd Brigade. Basically po mga abyan, ang kino-cover po ng 302nd Brigade
is yung pong lower half ng Negros Island. So, nandoon po, may 2 brigada po dyan. Ang nasa taas, yung nasa Murcia, Negros Occidental, mayroon din po siyang nasasakupan na Negros Oriental, kasi hinati nila yon sa 2. Because before, alam ko ang 302nd Brigade ay kasama niya yung Bohol at saka Siquijor area, yes, pero nahiwalay po ito at ito po ay under ngayon ng Task Force CBS, yung Task Cebu, Group, sir. Bohol, Siquijor. Yes, sir. So under na po ito sa pamumuno ng deputy din ng 302nd Brigade. So siguro ngayon sa bihirang pagkakataon to mga abyan na kung saan mayroong taga malayong lugar na sumasama or nakiki-join dito sa ating programa. Siguro kumustahin natin. Kumusta ang 302nd Brigade at ano ba ang current na ginagawa ng 302nd Brigade? Makibalita tayo sa kanya. Siguro, Mark, pwede mo ba kaming balitaan? Fresh from the horse's mouth, Yes, from the 302nd Brigade. Ano po ba ang nangyayari na sa 302nd Brigade? To give you a summary or gist sa ating ginagawa doon sa ating area of operation, we are mandated by the 3rd Infantry Division to clear the remaining fronts or yung ating mga confronted fronts doon sa designated focus areas natin doon sa ating area of operation. So while doing that mission, we also have this partnership with different agency kasi alam naman natin that peace and development, peace and progress sa area is hindi lang magagawa o hindi lang trabaho ng ating mga kasundaluhan. At the same time, hindi rin trabaho lang din ng ating mga other law enforcement agencies kagaya ng ating mga police, PDEA, NBI, and other law enforcement agencies. So sa brigade natin ngayon, in partnership sa ating local government, provincial government, inactivate or we relentlessly use the EO70 o yung tinatawag nating National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. So alam naman natin sa provincial level meron tayong the same na composition, kaya lang ang namumuno is yung ating local provincial government headed by the governor and its mga head of agencies at head of offices. So with that, nagko-coordinate tayo, yung ating collaboration with them is continuous dahil sa pamamagitan nitong ating provincial task force LCAC na bibisita natin, napupunta natin yung ating mga far-flung areas, which is sa assessment natin is merong mga recovery efforts yung ating communist terrorist group. So we are preempting or doing our very best na hindi na sila So previously sir, siguro naman na balita nyo na yung Southeast Front is already declared dismantled by our headquarters in partnership ito with the PNP kasi yung proseso niyan is jointly kinakandak ng ating AFP and together with the PNP ang pag-declare ng tinatawag na dismantling of guerrilla fronts. At the same time, we are also active in our efforts alam naman natin kung sa background po sa ating mga nakikinig, yung pong Task Force LCAC ay may mga iba-ibang cluster na nag-a-address doon sa mga propagandas and mga ng ating kalaban, yung focus din nila. So yun din yung pinantapat natin para sa kanila. So relentlessly, we are coordinating and sumasama tayo doon sa mga different clusters. One of these is yung ating pledge clusters. Ang pledge cluster natin, ang head agency is the AFP and in partnership with the DILG kasi ito yung ating Peace, Law Enforcement, Development Support. So dito, na-address natin lahat yung ating mga focus areas na kung saan kagaya nga nung nangyari kahapon, meron tayong tinatawag na focus military operation. Kasama din po natin doon ang ating PNP na nag-conduct ng operation doon sa area. Although tayo yung nasa area, sila naman yung nila is they also help in intelligence gathering. At the same time, sila yung nagsisecure sa outside perimeter ng ating area of operation. So sila yung nagkakandak ng mga checkpoints, sila yung nagkakandak ng after encounter reports doon sa area.
Ganon din po sa ating mga which is very notably ginagawa natin doon sa doon sa area of operation natin is yung pagdadala ng basic services sa ating mga focus areas. Bakit tayo nagdadala ng basic services? Kasi pinapakita natin doon sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay nandito, handang tumulong sa kanila. Walang ibang gobyerno kundi ang Democratic Government of the Philippines ang siyang makakasolve sa mga problema o yung mga propaganda na ini-inject sa kanila ng ating mga communist terrorist group. Ganon din po, doon naman sa mga napaslang o kaya nasawi dahil doon sa mga atrocities na ginagawa ng ating mga communist terrorist group, nandyan din po yung ating isang cluster natin na which we are also supporting is yung Legal Cooperation Cluster. Dito po sa cluster na ito, sa background lang po, dyan po pinapile yung ating mga cases laban doon sa mga involved na identify natin, sir, na mga gumawa ng atrocities doon sa mga iba't ibang barangay. At the same time, kung mga napansin nyo yung mga previous months na merong shooting and ambushes na ang perpetrator is yung mga communist terrorist group natin, sir. Yes, tama po yun, mga abyan. Kaya nga po palagi namin sinasabi, actually we are going after the communist terrorist group, itong CPP, NPA at all forms. Kino-confront natin yung mga leaders nila, yung mga fighters nila. Basically, we are confronting them directly. Talagang head-on ay gusto natin na makasagupa itong mga miyembro ng armadong grupo. But at the same time also, alam natin, we are aware of the nature of the insurgency problem na hindi lamang nagtatapos doon sa bakbakan, hindi lamang nagtatapos sa gera, bagkus may iba-iba pa tayong sektor ng ating lipunan na dapat nating tugunan, dapat nating bigyang pansin para ma-address o masolusyonan natin itong insurgency problem na mayroon tayo. We all know from the very start that the insurgency problem is about social issues. Kaya nga nandoon yung pakikipag-collaborate natin with different agencies of the government. Yes, sir. Hindi lamang ang armadong grupo, bagkos dapat solusyonan natin kung bakit ba mayroon pang mga nag-EMPA, bakit ba mayroong pagrebelde on the part of our mga kababayan. So, ito po, yung mga units po natin sa ground, hindi lamang po kami ang nagsasalita dito, pati yung mga units natin sa ground, ayan po yung ipinapatupad natin sa kanila. Kung kailangan kausapin yung mga pare, kailangan kausapin yung mga madre, kailangan kausapin yung mga teachers, kailangan kausapin yung mga abogado, mga businessman, at kung ano-ano pang mga sektor, kasama na rin yung magsasaka, yung mga mangingisda, ay atin itong kakausapin sapagkat ito din yung mga sektor na dinadapuan itong Komunista Partido ng Pilipinas para sa kanilang mga propaganda. So ngayon po na mayroon tayo na very active itong mga nandyan sa atin sa baba, yung mga units natin kasama na dyan, syempre yung 302nd Achiever Brigade at na pinapatunayan nila na yung kanilang name, 'di ba, sa kanilang brigada Achiever. Kami po dito sa taas sa Division Public Affairs Office ay nakikita din po namin kung paano po i-achieve ito ng ating 302nd Brigade yung mga direktiba mula dito sa himpilan ng 3rd Infantry Division. Kung kaya kami, nagpapasalamat kami, palagi namin itong sinasabi. Kahit kami dito sa Division Public Affairs Office, ang sinasabi namin, we are only as good as how our units perform. How our soldiers perform on the grounds. Kasi hindi kami makapagbahagi sa inyo na ito ang naging achievement ng Philippine Army kung wala ito sila. Yung mga tao natin sa brigada, tao natin sa mga batalyon, na talagang sila ang unang nakakasalamuha ng tao, unang nakakasalamuha ng ating mga mamamayan, ng ating mga opisyales at sa ating mga lokal na pamahalaan. So kami abot-abot ang aming pasasalamat at sa pagkakataon syempre na nandito si Captain Cardinosa para magbahagi. Makita natin from Tanhay. Ang Tanhay po malapit na po ito sa Dumaguete, Yes, pero ang layo.
Hindi naman ako ang sadya talaga, hindi naman yung Dipaw yung sadya, pero they have to go through our headquarters kasi sa Hamindan Capiz. And ako nagpapasalamat that they drop by dito sa ating estasyon para magbahagi ng impormasyon, at very willingly na pinagbigyan naman tayo ni Captain Cardinosa para sa kanilang mga update. So mga abyan, itong 302nd Brigade ay isa lamang sa mga unit natin na talagang pukpukan at talagang seryoso na ginagawa ang kanilang mandato na tapusin na itong gera laban sa insurgency. At tama po yun, doon po sa kanilang area, yung Southeast Front, ay na-dismantle na po natin yan sa pamamagitan ng 11th Infantry Battalion. Pero yun nga, hindi natin pwedeng pabayaan sapagkat may mga efforts pa rin itong mga miyembro ng CPP-NPA na i-recover itong mga area na ito. Kaya thank you so much for all the efforts of the 302nd Brigade, and congratulations for all the achievements that you have. Really, you are an achiever brigade. So siguro we will ask the parting words of our guest Yes, sir. here. As of this moment, sir, yun nga yung ating pinopromote doon sa Kwan. Sa ating mga kababayan na peace-loving Negrosanons o Negro-Oriense, parati namin sinasabi siya na you help us o you be our partner in fighting terrorism. Likewise, will be your partner in promoting tourism. Kasi alam naman natin yung Island of Negros is very blessed. Marami po siyang iba't ibang lugar na pwedeng puntahan ng ating mga local tourists. At the same time, yung dinadayo po ito nung wala pang COVID ng mga international na mga turista na itong mga lugar na ito is kumaga treasure talaga na natin mga Pilipino. So as far as we are concerned, we will help you in that promotion of the tourist destination sa ating Island of Negros. The same time, yun nga, assure us na sa part naman ninyo, be our partner in fighting terrorism. Kasi ulitin ko nga, itong pakikibaka natin ngayon is hindi lang pakikibaka namin, kundi pakikibaka nating lahat. With that, yun lang muna yung aking masasabi ngayon. Tapos baka makalimutan ko, in behalf sa aming Brigade Commander, sir, I will take this opportunity na i-mention ang ating butihing Brigade Commander na si Colonel Leonardo I. Peña, Master sa National Security Administration, Philippine Army, na siyang namumuno sa tatlong batalyon sa under sa 302nd Infantry Achiever Brigade, which is the 94th IB, the 11th IB, and the 15th Infantry Battalion, na siya ring tumutulong sa atin doon sa pag-maintain ng peace and order, at the same time pagkamit ng peace and progress sa Negros Island. Sir, alam ko naman na we are geographically separated dahil nga alam naman natin yung situation natin dito sa Kwan. We are separated by islands, but yun nga, siguro God's will na nakapasyal ako dito sa Spearhead Radio Station natin, na kung saan na ipamahagi natin o mas marami tayong na-reach na mga suking tigpaminaw, kumbaga sa Bisaya pa, at saka mga suking tigpanood ng ating bayanihan sa Kauswagan. Muli, sir, I would like to say thank you also sa inyo, sir, sa pagbigay sa akin ng opportunity na maipamahagi o masabi kung ano yung ginagawa ng ating 302nd Achiever Brigade doon sa aming area of operation. Okay, sa amin din po ang pasasalamat mula po sa Division Public Affairs Office at dito sa Spearhead Radio ng 3rd Infantry Division. Labi na diha sa mga tigpaminaw, giingon naman kaganiha, tigpaminaw diha sa 302nd Brigade, kasi po mga abyan, yung mga nandyan po sa 302nd Brigade, usually po mga Cebuano na yan sila. Kahit Cebuano, Negros Island po, they are Cebuano speaking. Ako, kabalo man ko mag-Cebuano, kumusta mong tanan diha sa Negros, ug unta makabalik pa ko. Isa kining ang 302nd Brigade sa masugid talaga na nagbibigay ng imbitasyon sa akin para makapunta sa kanilang lugar. And every time I go to 302nd Brigade, ay talagang well accommodated ako, at palagi akong nagpapasalamat doon sa kabutihang ibinabahagi ng ating 302nd Brigade. Muli po, maraming salamat. But before I go, oras po natin mga abyan, 1:00 na po. Medyo kukulangin na po ako ng oras, but
Syempre, hindi po matatapos yung ating araw kung hindi ko po babanggitin ang lahat po na nag-comment sa atin. Peace be upon us and lovely noon, Major Senonsi Pancito III. Sa lahat ng Spearhead Troopers at sa kapwa ko viewers, magandang tanghali po mula po sa ating avid fan, Nor Shakira Benti Abdullah. So, hindi ko na kailangan tingnan ang pangalan ni ma'am. Talagang si Nor Shakira Benti Abdullah, kahit nasa abroad, ay patuloy pong sumasubaybay sa ating programa. Good noon, keep safe always. God bless. Watching from Mapuyo. Galing po yan sa nanay ko, si Mrs. Perlita Pancito. At saka sa lahat po ng nanonood dyan sa Mapuyo, Kawayan, Biliran, kumusta po kayo? Stay safe po. And Lydia J. Lo, thumbs up din po. Good noon, Major. Watching from Tubud, Lanao del Norte. Lydia J. Lo. Sir, pa-shoutout po kay Sir John Bravo. Ingat po, sir, from Marisa Joy Gonzaga. Good afternoon po, sir, from Ayeri Season. Good afternoon po sa inyo. Ito lamang po, may iba talagang nagko-comment sa ating Facebook page, pero sana naman pakiusap natin, wag pong gamitin ang ating FB page, lalo tigit hindi naman po pang negosyo ang ating FB page. So minsan ay baka naman po iwasan po natin mag-comment doon kung hindi naman patungkol sa ating programa. Kung may mga negosyo tayo, we have actually appropriate pages to post our comments. So pa-shoutout po sa Family Gonzaga, Samlang, Cotabato City. Salamat po, Sir Marisa Joy Gonzaga. Good afternoon, sir, from June Amante. Military offensive are relentlessly being launched against NPA terrorists in known strategic strongholds of the enemies in Panay and Negros. We remain resolute in crumbling terrorist groups to address security threats and to pave the way for stability in Visayas. Rest assured that we will fulfill our mandate of securing the area of responsibility by ending insurgency to pave the way for development. From Sir Albert Timada. I salute po sa iyo, Sir. Luces, buhay mo ang kapalit para maipagtanggol ang ating bayan laban sa mga masasamang mamamayan na walang ginawa kundi gulo. Di ko mapigilang umiyak. I pray for the safety of our soldiers. From Ma'am Nor Shakira Benti Abdullah. Condolences po sa family ni Sir Rodney from Marisa Gonzaga. Hello, sir. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, Jerry Season. Condolence po sa family from Shanje. Condolence sa family from Juan Suelto. Condolence sa family from Edith Fidel Ilagan. Condolence sa family si Ma'am Jerry Season. Salute sa mga kasundaluhan natin. Mabuhay po kayo, mga soldiers. God bless all. Maayong hapon, Sir Cap Mark Anthony from Marisa Joy Gonzaga. Good afternoon, sir. Officers, men and women of 302nd Brigade, led by our Brigade Commander Colonel Leonardo I. Peña, MNSA Philippine Army, is watching from Tanhay City, Negros Oriental, and supporting your program, sir. Maraming salamat po mula po sa Leon Kilat, yung brigada po under ni Captain Cardinosa. Shout out to all achiever troopers, sir. Thank you. God bless po. So mga abyan, yan po oras po natin is 1:04. Muli po ang aming pasasalamat sa inyo. At ganun pa man, inuulit ko, yes, this is a sad day. Yesterday was a sad day for the Philippine Army, for the 3rd Infantry Division. Katotohanan po yun. Kami po, masakit po. Whenever we lose one of our comrades, masakit po talaga. Pero hindi po ito panahon para panghinaan kami. Kami, lalo si Mark dito at saka yung iba pang mga tropa ng 3rd Infantry Division ay mas lalong magpupursige na kamitin natin ang tunay na kapayapaan para maisulong natin ang kaunlaran sa ating bayan. So, sana po samahan niyo po kami. One point lang po before I go. Si Corporal Luces po is actually from Alimudian, Iloilo. At nangyari po yung encounter sa Himamaylan, sa Barangay Karabalan, Himamaylan. So, ano po ba ito? We usually po hindi po galing sa kung saan lugar kami nagsiservisyo. Bibihira po yung pagkakataon na gano'n na kami ay nakakabalik sa aming lugar para magserbisyo. Pero, hindi po ito rason na hindi kami magtrabaho. So, kung kahit saan man kami dalhin, ang gusto namin is makamit yung tunay na kapayapaan sa ating bayan. Yan po ang gusto ng Philippine Army. Yan po ang gusto ng inyong mga kasandaluhan. Pangako po namin yan sa tao, pangako po namin yan sa inyo. At sana sa amin lang naman, kung mayroong konting pakiusap, this is your place.
sana tulungan nyo po. Hindi po kakayanin ng Army lang. Kung kailangan nating isumbong itong mga NPA na ito, gawin po natin. Bayan at lugar po ninyo ang nakasaalang-alang para sa ginagawa po namin. Kami po walang problema. Kaparte na po ang panganib, kaparte na po ang peligro sa aming sinumpaang tungkulin. Whenever we go out of our camp, sabi nga namin, nasa kabilang hukay na yung isang paa namin. But okay lang ito Pero sana mas mai-inspire kami na magtrabaho pa ang ating mga kasunduluhan kung kami ay inyong sinasamahan sa laban natin na linisin ang inyong mga komunidad mula dito sa mga teroristang grupo ng Komunista Partido ng Pilipinas, No People's Army. Sama-sama po tayo, kaya po nating i-achieve ito, kaya po nating paunlarin ang ating bayan, kaya po natin ang kapayapaan, kaya po natin ang matiwasay, magandang Pilipinas para sa atin at para sa susunod na henerasyon. Muli po mga abyan, ako po si Major Zenon C. Pancito III, ang tagapagsilita po ng 3rd Infantry Division. Ito po ang inyong programang Bayanihan sa Kauswagan, ang programang naghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon patungkol sa inyong gobyerno. Mapapakinggan po ninyo tuwing Martes at Huwebes alas 12 hanggang alauna ng hapon dito lamang sa Spearhead Radio o sa FB page ng Philippine Army Spearhead Troopers. Muli po sa lahat ng nakaantabay, ang aming pasasalamat sa lahat sa loob ng isang oras na pag-antabay po ninyo. Maraming salamat po. Patuloy pong sumasaludo ang 3rd Infantry Division sa inyo. Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio.